Maraming aksidente nangyari sa ating munisipalidad. Maraming namatay, maraming nawalan ng magulang, kapatid, kaibigan at mga mahal sa buhay. Tungkol po ito sa mga latest na nangyayaring mga aksidente sa motor. Kaya kahit kailangan nila ganyan, nag-interview na sila ng puntan, grab daw naman. Ano po ang inyong reaksyon sa pagtaas ng kaso ng aksidente na may kinalaman sa motorsiklo sa ating munisipalidad? Okay, ano daw ang reaction? Ano daw reaction mo, be? Nalulungkot ako sa mga ganyan kasi karamihan kasi dito talaga sa atin hindi mga sumusunod sa mga batas trapiko. Karamihan din nag-helmet kaya kailangan talaga pinapaano yung batas dito na pinapahigpit yung batas lalo ng helmet, mga restro, lisensya, ganun. Okay, next. Next, sa inyo pong salubin, ano po sa tingin nyo ang mga dahilan kung bakit dumarami ang aksidente na may kinalaman sa motorsiklo? Sinagot na nga niya. Nagdadrive ng nakainom na influensya ng alak, ganyan. Tapos Uy, ang bait mo na, be. hindi siya nasa highway pero napakabilis silang magpapatakbo. Okay. Ano po ang naging aksyon ng kapulisan ng local government unit upang maiwasan na aksidente? Kada barangay may checkpoint, maganda naman yun. Kasi Dito lang ba yan sa kahoy o kahit saan? dito lang po sa Kahoy. Maganda yun kasi kada barangay na mamonitor nila yung mga nagmamotor na mga walang lisensya. At least ngayon, tingnan nyo, kakaunti yung mga lumalabas na nakamotor. Kasi nabuhasan na yung mga nagmamotor na walang lisensya. Hindi kahit dati na kahit bata, nagdadrive. Okay, high school ka namin walang mga lisensya nagsasakay. Okay. Pabor po ba kayo sa naging solusyon ng LGU? Okay naman. Sanay naman kasi ako na naka-helmet. Full cover kayo si Kuya, kita ninyo, naka-helmet. May lisensya. May Okay. follow-up question. Ano ba? Ano po yung mapapayo niyo po dun sa mga teenagers ng paggamit po ng sasakyan nila sa pagpasok sa school? Hindi pa dapat sila na gumagamit ng motor kasi underage pa sila. Una sa lahat, kahit ano mangyari, wala silang laban kung sakali ma-aksidente sila, mabangga sila o makabangga sila. Hindi pa kasi sila makakakuha ng lisensya. Tapos hindi pa naman nila kaya yung mga sarili nila at lalo't bata pa. Mahirap pagka bata pa. Ine. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Good afternoon po. Good afternoon din. Ito po ay katanungan para po sa aming performance task sa English lang po. So, ito na po. Ano po ang inyong reaksyon sa pagtaas ng kaso ng aksidente na may kinalaman sa motorsiklo sa ating munisipalidad? Malungkot. Kasi syempre, pagka nagkakaroon ng mga aksidente, ang ating mga motorsiklo ay nadadala sila, kalimitan ay sa ospital. Buti na nga lang kung sakasakali na pag nadala sa ospital ay kaunting galos lang, kaunting may sugat ng kaunti sa ulo, kaya lang ay ilan din ang mga na-aksidente na hindi lamang sila nadala sa ospital at sila ay namatay pa. Bakit? Dahil sila ay naaaksidente sa pagmumotor nang wala silang suot na helmet. Ay ngayon kasi pagka ikaw ay na-slide yung motor mo at wala kang helmet, kalimitan ay umpog or nababagok ang ulo. Meron nga namatay dito labas ang bungo dito sa ulo, dito sa Barangay Santol, at isa pa ay marami na rin talaga ang mga na-aksidente at ilan na rin tutoy ang namatay. Kaya kayo, pag magmumotor, ay kailangan ay magsusuot ng helmet. Sa inyo pong saloobin, ano po sa tingin nyo ang mga dahilan kung bakit dumarami ang aksidente na may kinalaman sa motorsiklo? Una, ay yung sinabi ko na kinakailangan ay dapat ay lagi nakasuot ng helmet. Pangalawa, ang kalimitan or ang ibang mga nagdadrive ng motorsiklo ay kalimitan ay mga galing sa mga birthdayhan. So, syempre sila ay mga nakainom. So, alam naman natin na under the law of the
Land Transportation Office sa LTO ay kailangan ang mga nagdadrive ng any kind of motor vehicle ay kailangan ay hindi nakainom. Pangalawa ay dapat ay sila ay may mga driver's license. Ang kalimitan pa na nagdadrive ng mga motor ay palibas ay ang iba'y mga estudyante pa wala pang driver's license. Ayun. Ano po ang naging aksyon ng kapulisan at ng local government unit upang maiwasan ang aksidente? So, ang ginawa ng aksyon ng local government unit sa pangunguna ng ating Mayor Janet Magpantay Ilagan and of course ay the Sangguniang Bayan headed by our Vice Mayor J. Manalo Ilagan, kaming mga mambabatas as the legislator ng ating bayan na mataas na kahoy, our duties and responsibilities is to make, enact, and approve resolutions and ordinances. So, nagkaroon kami ng amendment about sa ordinance ng pagmumotor or pagdadrive ng mga motorsiklo or motorcycle. Nagkaroon tayo ng mga yung mga penalties ay ating dinagdagan para lalong maging maigting ang ordinances kagaya ng pag hindi pagsusuot ng helmet. Ang unang paglabag noon ay 500. So, ibig sabihin, kaya ginawa namin 500, dapat nga ay 1,000. Kaya nga lang ginawa namin 500 kasi nga, yun ang malimit na nagiging violation ng mga nagmo-motor or yung mga motor, yung ating mga Riders. Oo, yung mga riders, yun ang kalimitan na violation, yung hindi pagsuot ng helmet. So, 500 ang ating paglabag, unang paglabag, pangalawang paglabag ay 1,000 at ang patatlong paglabag ay 2,500. And yung iba ay ang unang paglabag na ginawa namin ay 1,000. Gaya ng pagdadrive ng walang suot na damit. Siyempre, parang hindi maganda yon dahil na walang pagbabastos na yon. Pero madalang naman ang nagdadrive na hindi nakadamit. Siyempre, mag-drive ka na hindi nakadamit, ayun. So, yun nga, at ang pagdadrive din ng nakainom. So, syempre, yun ay may mga violation din. May first, unang paglabag, pangalawang paglabag, first offense, second offense, third offense. Ayun. Pabor po ba kayo sa naging solusyon ng LGU? Oo, kasi kaya nagkaroon nga ng amendment ay dahil nang para maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente. Kasi kagaya nung hindi pagsusuot ng helmet, pag hindi ka nagsuot ng helmet, magbabayad ka ng 500 as first offense mo. So, para hindi ka magbayad ng 500, baon na yun ng mga estudyante at pabaon na rin ng mga magulang natin sa ating mga anak na nag-aaral, ay di oblige or mandatory at mapipilitan ka sa dyan magsuot ng helmet. So, di ba pag nakasuot ka ng helmet, if ever na magkaroon ng aksidente, ay magagalusan ka lang. Hindi mapapaumpog ang ulo mo. So, hindi ka madadala sa ospital. Kaya kalimitan kasi nadadala sa ospital yung mga walang helmet. Kaya ngayon, ginawa ng buong Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating Mayor and Vice Mayor, hinigpitan na kailangan ay hindi pwede mag-drive ng motor na walang helmet. Para at least maging safe, particularly ang ating head kung sakaling tayo ma-aksidente. So, tama ang ginawa ng local government unit na maging mahigpit ang panghuhuli sa mga hindi nakasuot ng helmet sa mga motorista natin. Naniniwala po ba kayo na ang responsable upang maiwasan ang aksidente ay ang motor, mismong driver or gumagamit ng motor? Ang driver at ang gumagamit ng motor is the same, di ba? Kasi pag ginagamit mo ang motor, dinadrive mo yun. So, yung nagdadrive ng motor at yung gumagamit ng motor, they are the same. They are both driver. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang driver kung hindi ka marunong mag-drive. Di ba? Yun.
Bilang konsehala po ng bayan, ano po ang maipapayo ninyo para sa mga taong motor na ang ginagamit ay pang-araw-araw na transportasyon? So, number one, before you drive a motorcycle, you must have a driver's license kasi yun ang unang kailangan at yun ang pinapatupad ng ating Land Transportation Office. Number two, before you drive a motorcycle, ay kailangan ay you wear a helmet para at least safe ka if ever magkaroon ng aksidente. Number three, kailangan pag ikaw ay nagmotor or you drive a motorcycle, isa lang ang angkas kasi under the our amended approved ordinance, kailangan isa lang ang angkas. At pagka ang naging angkas mo ay dalawa, there is a violation and there is an offense, there is a penalty. So, isa lang ang dapat na angkas. Next, ay under the approved amended ordinance, ay nakalagay doon na bawal mag-angkas ng below 7 years old na bata. So, yun ang mga mahahalagang kailangan na sundin natin sa ating ordinance sa pagmumotor dito sa bayan ng Mataas na Gawad. Thank you. You're welcome. At sana'y makatulong sa inyo.